Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 10, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Wala po tayong participation na bawal po kasi sa ahensya na gumalaw sa ganyan. Isang grupo nagtutulak ng tsa sa pamamagitan ng patalastas. Habang partisipasyon sa People's Initiative Campaign, itinanggi ni Interior Secretary Abalos. Kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Dahil naipit kami sa programang ito. Investigasyon sa PUV modernization, humarangkada na. Operator na naipit sa consolidation, humarap sa kamera. Meralco, may dagdasingil sa kuryente. Mahihirap na consumer, pinayuhang mag-apply sa subsidy program. The Philippines and Indonesia agreed to continue our cooperation on political and security matters. At 3-day visit ni Indonesian President Widodo sinimulan sa pagpapatibay ng relasyon ng Pinas at Indonesia. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mas dumarami na ang nagre-report ng signature campaign para sa isang People's Initiative. Kasabay nito, isang grupo naman ang nagtutulak ng charter change sa pamamagitan ng isang TV ad. Narito ang ating Balitang A to Z. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, naedsa puwera tayo. Ito ang patalastas na lumabas sa commercial gap ng primetime news shows ng major networks nitong January 9. Ang naturang ad campaign, isinusulong ang pag-amya sa saligang batas. Gawing saligang batas, ang saligang batas. Sa likod ng kampanya, ang grupong pirma na una na ring sinubukang amyendahan ng konstitusyon nung Ramos administration. Kasabay ng ad campaign, dumarami naman ang naire-report na umano'y pangangalap ng lagda para sa pagbabago ng konstitusyon, tulad na lang ng isang environmental group sa Sorsogon. Samantala, si Congressman Paulo Duterte nag-post sa Facebook at sinabing nakarating na ang ganitong galawan sa Davao. Pinangalanan pa nito si PBA Party List Representative Nograles na siyang nasa likod umano ng kampanya. Hiling ni Duterte sa mga kababayan, huwag ibenta ang lagda kapalit ng pera. Kasabay nito, tinawag naman ng isang dating mambabatas na kalokohan ang alegasyong korupsyon o tangkang pagbabayad para maitulak ang charter change. As we speak from now, wala naman na lumalabas at nagsasabing pumirma sila dahil sa 100 pesos. Napaka-cheap naman nun. What I'm saying here is that the people and those who are the prime movers of this movement should explain to the Filipino people what is really the intention of this People's Initiative. Habang dinepensa naman ni Interior Secretary Benher Abalos ang turang signature campaign. Ayon kay Abalos, legal ang pangangalap ng lagda at ang mismong paglagda sa isang People's Initiative. Karapatan po ng bawat isa yan if they want to sign it. No? It's their own right. Kung sila'y naniniwala na dapat palitan, it's a valid exercise of everyone's rights. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na walang kinalaman ang DILG sa naturang kampanya. Ang People's Initiative ay isa sa 3 paraan para baguhin ang konstitusyon. Ginagawa ito sa pamamagitan ng isang petisyon na nilagdaan ng taong bayan at isusumite sa Korte Suprema para maaprubahan. Uminit ang ulo ng ilang mambabata sa pag-arangkada ng pagdi sa Kamara ukol sa modernization program pamahalaan. Habang napaluhan naman ng isang jeepney operator na Bacolod nang ikwento ang karanasan sa consolidation. Imbes raw kasi mapabuti ang kanilang hanap buhay, naipit pa ito at nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso. Ang kumpleto detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami dahil naipit kami sa programang ito. Paano nang hinahanap buhay namin? Yung mga anak ko nag-aaral. Hinakit at sama ng loob.
Ito ang bitbit ng jeep operator na si Mang Philip na dumayo pa mula sa Bacolod para ipahayag sa pagdinig sa Kamara kung paano naagrabyado sa PUB Modernization Program ng pamahalaan. Anya, pabor siya noon sa modernisasyon. Pero dahil sa taas ng presyo ng modern jeep, nakipagsosyo ito sa Chor Corporation. Ang problema, matapos ipakonsolidate ang mga unit at magbayad ang kanilang grupo sa kapalit nitong mga modern jeep, hindi pala sa kanya nakapangalan ang mga ito. Kinuha na ng Chor Corporation through secretary certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humarap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping, 4 kami. Bukod sa pisikal na pagbawin Choret sa mga modern jeep, patong-patong na kaso pa ng carnapping ang isinampa kay Mang Philip. My wife, ang akong dalawang ay dalawang kasama. Kaya, ang gumawa ko ng paraan, pumunta ako kay Tulpo. Wala din nun, tulog kami sa bangkita. Pasensya, Senator. Tulog kami doon. Kaya, nang-imbitahan kami ng piston, ng Manabela. Sabi ko, ito na siguro yung paraan ng Panginoon may lapit ko sa... May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin. Kaya naman, sinisisi niya ngayon ang programa ng pamahalaan. Itong programa na ito, hindi na... nabigyan ng kakong pag-study, walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate man kami sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung nangyayari sa iba kasi pwede akinin, minuman, ang operation. Sa kabila ng ganitong isyu ng onsehan sa korporasyon, ayon sa LTFRB at sa Office of the Transportation Cooperative ng DOTR, wala silang natanggap na ganitong report ukol sa transport co-op. Sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na ganong story. Baka sa korporasyon. Up to this moment, there is no report from our regional office. Yeah. My point, sir, is that was this matter reported to the LTFRB? Because if it was, then we would personally take an action case. Samantala, nag-init naman ang ulo ni Congressman Romeo Acop dahil sa hindi tuwirang mga sagot ng transport agencies ukol sa programa. Kasi lahat ng tanong tungkol sa modernization program, iba-iba ang sumasagot eh. Diba? And it shows na nobody is in control of this program. And maybe that is the reason why 6 na taon na nandyan pa rin tayo sa 10% ng consolidation, di ba? Yung rationalization ninyo, 10% pa rin. And your action today would show that this program is a headless chicken. Wala eh. Walang tao sa inyo na makasagot lahat ng tinatanong ng aking kasamahan dito. And it shows na wala talagang nagkukompas dito sa programang ito. Iginigiit kasi ng pamunuan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board na hindi na makakabiyahe pa ang mga jeepney na hindi sumama sa consolidation. Hindi na po sila makakabiyahe yung mga operators na hindi nag-consolidate. After January 31, we will be initiating proceedings for the show cause order muna. For them to answer kung bakit po kailangan nilang makancel yung kailangan silang tumuloy sa kanilang prangkisa. Umabot ng halos 8 oras ang pagdinig at sa huli, nagpaalala ang pinuno ng komite na aksyonan ng LTFRB at OTC ang mga ipinangakong dapat gawin at isumite sa naturang komite para sa sunod na pagdinig. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. At sa pagtatapos nga ng pagdinig niyan, ngayong araw, ayon sa House Committee on Transportation, gagawa ito ng resolusyon na magre-rekomenda kay Pangulong Marcos na irekonsidera ang January 31 deadline ng PUV consolidation para sa modernization program.
Nilinaw naman ng Land Transportation of the Philippines na hindi nila kontrolado kung ano ang bibilhing modern jeep ng mga PUV driver at operator para sa PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, hindi maaaring diktahan ng pamahalaan kung anong brand ng jeepney yun sang kukunin ng mga kooperatiba at operator. Nasilip kasi sa Kamara ang pagkuha ng kumpanya ng LTFRB at TOTR para maging supplier ng modern jeepney. Ayon sa mga mambabatas, masyadong mahal ang bagong unit at hindi kakayanin ng mga jeepney driver at operator na bumili ng 2.6 million hanggang 2.9 million pesos na jeep. Giit pa ng mga ito, mayroon namang nabibili na local brands na mas mura ang halaga. Dagdag ng mga kongresista, oras na maipatupad ang PUV Modernization Program, posibleng magtaas ang pamasahe. Kung po, babasihan ko to imported or local, the price is, that is a fixed subsidy po doon sa sasakyan. And yung pagbili po ng sasakyan ay nasa kooperatiba ho yun. Hindi ho saklaw ng LTFRB or ng DOTR kung ano po yung bibili nilang sasakyan. At base ho sa datos ho namin, I think more than 60% ng mga nabili pong sasakyan ay locally manufactured vehicles po. Dapat mapag-aralan which is yung 900,000 pesos cost per unit o 2.8 million pesos per unit. Dapat wala ang LTFRB na assessment, Mr. Chief. Based on my personal evaluation, magiging 30 to 40 pesos ang pamasahe ng ating mga kababayan. Handang silipin ng Senado ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines matapos ang nangyaring malawakang brownout sa Panay Island noong unang linggo ng taon. Sa pagdinig ng Senado, ayon sa mga mambabatas, kinakailangan silipin dahil oras na mapatunayan na may kapabayaan ng NGCP, marapat lamang naalisan na ito ng prangkisa. Iit naman ni Senator Raffy Tulfo na umami na ang NGCP at utility companies sa naging kapalpakan nito. Hindi naman palalagpasin ng lokalidad ng Iloilo ang nangyaring brownout sa lalawigan, kaya magsasampa ang mga ito ng kaso laban sa NGCP. Git nila, maraming residente at negosyo ang naapektuhan nito. We are looking for accountabilities. We are not going to sit down this time and just listen to all these inquiries. This time, we will not allow those people who are responsible to get away with this. How can this 4-day blackout, brownout happen in a country that is supposed to be one of the most developed countries in the ASEAN? Para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi dapat natataranta na kayo. Napakadali sa inyo magsalita. Kasi hindi kayo apektado eh. Wala kayo doon sa Iloilo. Madali kayo mag-start dyan. Ang importante sa inyo, kumita kayo ng kumita ng salapi. Nagsimula na ang 3-day official visit ni Indonesian President Joko Widodo sa bansa. Ilang kasuhan ang napagtibay. Samantala, kaso ni Jane Veloso inaasahan ding mapag-usapan. May balitang A to Z, Billy Torres. Mainit ang naging pagtanggap ng Pilipinas kay Indonesian President Joko Widodo ng gawaran ng arrival honors kanina. Hudyat ng pagsisimula ng taong araw na official visit nito sa bansa. Produktibo agad ang arangkada ng ilang aktibidad nito kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As immediate neighbors and fellow archipelagic states, the Philippines and Indonesia agreed to continue our cooperation on political and security matters. Bukod sa pagpapatibay ng bilateral relations, ilang kasunduan pa na sakop ng Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng dalawang lider. Una na sa sektor ng enerhiya, infrastruktura, kalakalan at pamuhunan at people-to-people ties. Hindi rin nawala sa bilateral meeting ang pagpapalakas ng kooperasyon sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Indonesia and the Philippines have also strengthened commitment to continue to maintain ASEAN unity and centrality for the sake of peace, stability, and prosperity of our region.
Samantala, sabay sa official visit ng Indonesian leader, ang ika-39 na kaarawan ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso. Si Veloso ay nasa death row pa rin sa Indonesia matapos makitaan ng droga sa loob ng maleta na bigay ng kanyang recruiter. Hiling ngayon ng Migrante International, mayangat ni PBBM ang hiling na executive clemency at kalayaan kay Veloso. Mary Jane has been waiting 8 years to testify against her traffickers. The statements made by our leaders, government leaders, it's in the hands of the Indonesian government. That's incorrect. Una nang sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro na inaasahang matalakay din ito sa official visit ni Dodo. Umaasa rin anya ang Pangulo na magkaroon ng pag-usad ang kaso ni Veloso. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Abiso sa electric consumers, inanunsyo ng Meralco ang unang dagdag singil sa kuryente ngayong taon. Bagay kinalungkot ng ilang consumer lalo't panibago itong gastos. Kaya tapela naman ng Meralco, samantalahin ang pag-apply sa subsidy program sa kuryente, lalo na ng mahihirap nating kababayan. May balitang si Ace Cruz. Hindi pa man nangangalati ang buwan ngayong Enero, may panibagong papasaning gastos muli ang consumer. May nakaamba kasing dagdag singil sa kuryente na 8 centavos kada kilowatt-hour, bunsod ng mataas na singil sa wholesale electricity spot market. Nadagan ng 56 centavos kada kilowatt-hour ang pagtaas na singil mula sa WESM dahil sa mas mataas na average capacity on outage sa Luzon grid. So ibig sabihin mas maraming capacity ang wala sa system noong December supply month. Tumas din po ang singil mula sa mga IPPs ng 14 centavos per kilowatt-hour rounded off dahil sa paggamit ng imported liquefied natural gas ng mga planta ng First Gas Santa Rita at gayon din ng San Lorenzo. Katumbas yan ng 17 pesos na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours sa residential consumer hanggang lagpas 40 pesos sa 500 kilowatt-hours. Napakasakit na naman sa part ko. Siyempre, hanap ka na naman kung saan ka kukuha ng pandagdag. Gate ng electric consumer, bagamat maliit kung pakinggan, malaki raw ang epekto nito sa arawang budget lalo't magmula nitong bagong taon ay siyang simula rin ng pagsirit ng presyo ng ilang bilihin. Kakatulad yung senior citizen na. Wala ang trabaho. Saan ako kukuha? Mabuti yung mga anak ko. Pag humingi ako, nagbibigay. Paano kung hindi? Kung madamot, paano? Dahil dyan, muling umapila ang Meralco sa mga qualified electric consumer sa Lifeline Subsidy Program na asikasuhin na ito para makakuha ng diskwento sa bayarin sa kuryente. Lalo't hanggang ngayong buwan na lang ang aplikasyon nito. Bagay na hanapan daw ng oras ng 4-piece member na si Dina para makamenos sa gastusin. Para po sa mga anak ko, pang dagdag pong baon, ganun. Pagka araw-araw, kaya malaking bagay po talaga. Wala na akong gaanong iisipin dahil nga may dagdag ng konting bawas nga po sa pagbabayad. Para makasali sa subsidy program, dapat hanggang 100 kilowatt-hours kada buwan ang konsumo para makadiscount ng 20%. Samantala, habang nalalapit ang summer season, hindi isasantabi ng Meralco ang tsansa na sumipa ang singil sa kuryente dahil sa mataas na generation cost, bunsod ng mas madalas na paggamit ng appliances para ibsan ang init ng panahon. Sa kabila yan, good news pa rin dahil walang inaasang yellow at red alert o brownout pagsapit ng Marso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagsimula na ngayong araw ang dry run ng One RFID, One Wallet Interoperability Project sa mga expressway sa bansa. Paliwanag ni Toll Regulatory Board spokesperson Julius Cruz, imbis na dalawa ang kanilang RFID, magiging isang sticker at account na lang ang gagamitin ng mga motorista. Dagdag nito, sakaling gusto pa rin nila na i-maintain ang dalawang stickers ay walaan niyang magiging problema. Oras naman na maging matagumpay ang dry run, target ng ahensya na ipatupad ang full implementation nito sa Hulyo. Itong araw ito ay ang kauna-unahang araw na kung saan we are now testing yung ating phase 3 ng ating interoperability project kung saan ang hangarin po natin ay magkaroon na lamang ng isa pong RFID at isang account na lamang.
Sa consumer news pa rin, ipinagbawan ng Department of Agriculture ang pag-aangkat ng poultry products mula sa Belgium at France dahil sa bird flu outbreak. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ito ay para maiwasan makapasok sa bansa ang H5N1 virus dahil maaari itong mapasa sa tao ng apektadong hayop. Matatandaang noong 2022, nasa 2.6% ang iniangkat na poultry products galing Belgium na umabot sa 2.6%. Habang pagpasok naman ng 2023, nasa 0.01 ang iniangkat ng bansa sa France, 0.59% naman sa Belgium. Generally peaceful. Ito ang inihayag ng Philippine National Police sa katatapos na traslasyon ng itim na Nazareno sa lungsod ng Maynila. Ayon sa PNP, kahit madami ang nagtamo ng minor injuries, maituturing pa ring mapayapa ang naturang aktibidad. Samantala, umabot naman sa 160 na truck ng basura ang nakuha ng pamahalang lungsod ng Maynila sa pagtatapos ng pagdiriwang. Ayon sa Department of Public Services ng lungsod, nalikom nila ito sa buong ruta ng traslasyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. Dagdag nito, mas mataas din ang kanilang nakuhang basura kumpara sa huling traslasyon noong January 2020 bago ang pandemya. Susunod, online phishing at scamming activities mas titindi pa. Ngayon 2024, mga tips para maiwasang mabiktima. At sa ating balitang showbiz, Angeline Quinto, bakit nga ba hindi nakasama sa traslasyon ngayong taon? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang AZ. Asahang mas titindi pa ang online phishing at scamming activities ng mga cybercriminals ngayong 2024 dahil yan sa patuloy na pagpasok o pagpapapasok ng Facebook sa mga scammers sa kanilang social media website ayon sa isang security watchdog. Pero paano nga ba maiiwasang mabiktima ng mga online modus? Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Asahan na sa taong ito, mas darami pa ang mga phishing at scamming activities ng mga cybercriminals, partikular sa Facebook. Ayon yan sa cyber fraud watchdog na Scam Watch Philippines. Nag-ooperate daw kasi online ang mga scammers, katuwang ang online advertisers na siyang suportado naman ng Meta, ang kumpanyang humahawak sa Facebook. So hanggat hindi natin nirerendahan ang mga social media natin na inaalaw ng mga scammers na to na mag-sponsor po sa mga platforms nila, madadagdagan at nadami pa ang mga biktima ng scams. Si Dari May na biktima ng cybercriminals, nakasalukuyan namang hawak ang kanyang Facebook account. Hindi raw alam kung paano ito nangyari. Kwento niya, 1,000 piso na ang na-scam ng anonymous na online criminal na sa kanyang social media friends. Yung account na nang-hack sa akin, scam na rin po at na-hack na rin ng hacker na rin. Pinalitan ko lahat ng email, pati yung number ko kinuha, binigyan ako ng code para i-generate sa GCash. Doon po nagsimula lahat sa GCash. 70% ng gagaling sa Facebook. Ito yung mga scam sa marketplace, ito yung mga scam na mga job offer na non-existent. So titindi dito kasi lalo pa nilang dadagdagan ng mga. Paliwanag pa ng mga eksperto, maraming paraan ang mga cybercriminals para makapanggoyo online. So halimbawa, nag-search ka na something about luggage. Ang mga na makikita mo tungkol sa luggage na scam. Nag-search ka tungkol sa work, nag-search ka tungkol sa job. Dahil may algorithm ang Facebook kung saan tinutulungan niya yung mga advertisers niya na iserve mo to sa mga tao more likely to click the ads. Kaya para maiwasan ang mga kasong katulad kay Dari May, ang payo niya, iwasan ng kumonek sa public wifi, lalo na kapag gumagawa tayo ng mga transaction, mga financial transaction at ng mga sensitive transaction. Pag online shopping, online banking, pag e-wallet natin. Mali rin daw na basta na lang sagutin ang mga kahina-hinalang text o emails. Sasabihin, magte-text yung cybercriminal sa kamag-anak mo. Ang kamag-anak mo yung sakit mo kung nandun ka sa Tinder. At kapani-paniwala, kaya dapat tawag dito hyper-personalized attacks. Pero paano naman ang mga na-scam na? May habol pa kaya ang mga naloko nito online? Ayon sa DICT,
ang pinakamainam na gawin sa ngayon ay dumulog sa otoridad. So, yun ang essence ng National Cybercrime. It's bureaucracy-free. Zero bureaucracy. Kung gusto mo kausapin, hindi mo kailangan sumulat. Hindi na kailangan duman sa mahabang way. Andun ka, kausapin mo right there and then. Then you will get your answer. Ang mangyayari ngayon, ang gagawin ng mga kumpanya, gagawa sila ng mga protection, gagawa sila ng mga solutions para ma-protect natin yung mga mobile devices. Sa 13,000 na ang mga reklamong na-verify ng DICT bilang tunay na biktima ng online scam. Pero 1,000 pa lang sa bilang na ito ang nakasuhan na. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kung ihahanay sa lahat ng foreign countries, pantay lang na nilalaban ng Pilipinas ang global threat ng cyberterrorism na maituturing na transnational crime. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Director Undersecretary Alexander Ramos, hindi nangungulelat, hindi rin nangingibabaw at wala rin sa gitna ang estado ng Pilipinas sa usapin ng cybersecurity sa buong mundo. Mas mainam raw na tawaging overwhelming ang technology development maging ang development ng cyber threats, kaya hirap ang lahat ng bansang labanan ito. Nakikipagtulungan naman anya ang gobyerno ng Pinas sa mga private sector at non-government organizations para malabanan ang global issue na ito. We have the same problems with everybody else, okay? We are on the same page with them trying to find solutions. We are on the same number of problems na may kulang sila ng cybersecurity experts like we do. Panibagong resupply mission ang isinagawa ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ayon sa PCG, naging matagumpay ang pagde-deliver nila sa mga Coast Guard personnel sa isla ng Lawak, Panata at Pag-asa. Sa planong pagpapaigting ng kapasidad ng PCG sa response at monitoring sa mga isla, muli namang sinabi ni Coast Guard Commandant Ronnie Gavan na kakailanganin ng karagdagang pondo. Sa aming pagbabalik, deboto ng Nazareno na si Angeline Quinto hindi nakaabot sa traslasyon ngayong taon. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Actress at singer na si Angeline Quinto, isa rin palang deboto poon ng Itim na Nazareno. Pero hindi nagkaroon ng pagkakataon kahapon na makaakyat sa andas. Ayon kay Angeline, hindi kasi nito akalain na maagang makararating ang andas ng puon sa Quiapo Church kagabi. Galing pa umano ito sa late night taping at nagdesisyon na lang na dumalo ng bagong maghating gabi sa misa sa simbahan. Bagamat mayroong panghihinayang dahil ito ang unang beses na hindi nakasama sa traslasyon, taimtim na lang raw itong nagdasal at nagpasalamat. Kasama ni Angeline ang partner nitong si Non Rev at malalapit na kaibigan ng mga deboto rin ng Nazareno. Paling sa videoke o kantahan, hindi padadaig ang mga Pinoy dyan. Likas kasi ang hilig natin sa pag-awit. Pero paano kung competitive ka? Lalaban ka pa rin ba kung alam mong mahusay ang katunggali? Panoorin to. Kung kaya may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa. At sa ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa abogado at political advisor na si Charles Colson. Para sa kanya, hindi lipunan ang kailangang baguhin para mabago ang mamamayan. Dapat mismong mga mamamayan na ang magbago para magkaroon ng tunay na pagbabago sa lipunan.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!